ngayon itong 51 billion mga kababayan. Di ba angal lang angal po dahil nga sa nagdaang bagyo. Talagang grabe po ang pinsala na ginawa sa atin nung nakaraang bagyo. Diba? Hindi ko na maalala kung anong bagyo. Kinakalimutan ko kasi ang mga masalimuot na yugto. Hindi, nakalimutan ko talaga yung pangalan ng bagyo. Ngayon mga kababayan, nasira po yung flood control. Diba? Nabangga ng barko. Ngayon sinasabi nila, wala daw kwenta. Gastos lang ang sinabi ni ang mga binabanggit ni PBBM. Pero tayo, admittance po natin, we admitted na parang medyo yung sa mga nangyaring ito, may pagkakamali din yung DPWH, tapos yung isa pa na ahensya. Inaamin ko naman yan. Para sa akin para sa akin, may in very, tawag dito, yung very fair po na opinion ko. Tingin ko may kasalanan din sila. Kaya lang, ito ang mas matindi. Hinahanapan nyo, 5,500 flood control. Mga Dutertards, kawawa naman kayo. Nagbumirang sa inyo ang sinasabi nyo. Mga kababayan, eto po, pakinggan ninyo ang sinasabi ng mga congressmen. Alam ko ang iba sa inyo ay napanood na ito, pero ipaparinig ko lang po muli, mga kababayan, ang sinabi nila bilang sagot sa mga Duterte at sa mga followers, subscribers na panauhing pantanga na mga kalaban. Oh. Teka lang ito pakinggan nyo. Haji Kaamino from Brigada News. Good morning po, mga Kongs. In another statement, shoutout daw muna ako. Abilino Abiar, Ma'am Lorelai, Mark Anthony, Celestino Joson, shoutout po. Victoria Yarte, Zandra Valdez, Delia Benitez rather. Louie Gladys, Celso de los Santos Marquez, Delna Villar, shoutout po sa inyo May mga hindi ako nababasa dyan mga kababayan. Pasensyahan nyo na po ako. Ito na po yung statement and you've mentioned about criticizing the government and being outspoken. Vice President Sara Duterte has actually criticized, well, not really directly kay Pangulong Marcos. Okay. But she criticized the government for not funding daw po the anti-flooding program sa Davao kaya po nagbaha. In fact, may Hoy! Mga kababayan, sinisisi ang Marcos administration dahil Duterte daw ang District 1 dati sa Pulong, di ba? Hindi raw pinupondohan ng ating gobyerno. Mga ka-GP, ang flood control ng Davao. Okay nga, tingnan natin. Ang gusto siya sa statement niya na may master plan daw po yung Davao. So parang ang sinasabi, hindi raw po napondohan dahil Duterte yung nakaupo na mayor. Any reaction po dun sa sinabi po niya na hindi daw po pinondohan yung anti-flooding program. Kaya daw po nagbaha. Especially sa Davao po. First of all, unang-una, Oy, shoutout sa'yo, Maestro Paul Magandang araw sa'yo, kapatid. Pakisuportahan din ang kapatid natin si Maestro Paul. meron tayong local government code, no? Alam naman ho natin to. All the services have been devolved to the LGUs. In fact, meron nga tayong Mandanas ruling that says na social services, even infrastructure services are already devolved to the LGU. So in favor of the LGU, lahat-lahat nung pagdating sa as compare sa national government's supervision, it's really the LGU. Okay. Hindi ko maibigay sa inyo yung video mga kababayan kasi walang sound. So hindi ako makakapag-react. Okay lang yung sayaw ni Roque. Wala dito sa headset ko. Naririnig nyo. Sumasabay na lang ako sa
Ganon-ganon ni Roque. Eh dito hindi ko pwedeng ganon-ganonan to dahil di ko talaga maririnig. Para akong taka nito kapag nagbigay ako ng reaction. Hindi ko naririnig yung sinasabi. Ang akin is before we come up, before we even reach the point of blaming the national government, the central government, we should look at the first liner of defense, no? Yung first responders. And the first responders in this case Ma'am Kobayashi, shoutout po. is the LGU concern. Bago ho tayo humanap ng suporta or assistance or the Okay. lack of thereof, no? For that matter. Dapat ho tingnan natin kung ano yung nagiging responde ng LGU. LGU. So LGU mga kababayan, sino ba ang LGU dyan? Siyempre, nandyan yung congressman, nandyan yung mayor, di ba? Nandyan yung vice mayor, sama na natin. Sama na natin yung mga ibang government officials dyan. Tuloy. Mukhang kilala naman ho natin kung sino po yung LGU ng naturang lugar, no? So para po sa akin, ang una po natin tatanungin is yung sino po yung otoridad doon sa lugar na yon. Sino nga ba? Backfire again! Yari na naman kayo mga Duterte! Pero inyo mga kababayan, eto malalaman nyo ngayon ang eksaktong ilang taon nga ba namuno ang mga Duterte o Dutertards sa Davao. Ang Philippines is composed of so many cities and barangays. Papasok po ang NDRMMC, papasok po ang Office of the President. Pag kinukulangan po talaga, pag sobra po yung problema na kinakaharap. Lantaran ba ang corruption ngayon? Bakit dati hindi lantaran, no? Kasi tagong-tago. Tagong-tago, ngayon lumalabas lahat. Kasi sila-sila lang, mga kababayan, walang pumupuna. Anong corruption ang sinasabi mo ngayon, Bel? List them down. List them down, baby. But if it's a question of baha or nakita naman ho natin sa recent na nangyari na nagkarbaha sa mga lugar dito sa NCR. Nakita natin yung mga mayors nila na sa mga rubber boats, pinupuntahan yung mga barangay. Okay. So we hope to replicate that and we hope to see that in other areas because that's exactly what the LGU should do. They should respond first. Ma'am Esther Hambleton, shoutout. Before they blame it to somebody else. What? Wait lang, may sasagutin lang ako. Sabi ni Moses, open kasi ang basher dito. Huwag kayo mag-alala. Hindi kayo masisipa dito. The allegation of drug addiction is very serious matter. And why BBM family never say anything to defend themselves? And you want to silent and impeach Sarah? Wow! Mga kababayan, teka lang Moses! Pagbibigyan kita ng isang matinding aral. Makinig ka, brother. Okay, ibigay natin ang pagkakataon. Kunwari, mga kababayan, tama yung sinasabi nila Maharlika. Kunwari, tama yung sinasabi ni Kati Binag. Kunwari lang, huwag ka masyadong maniwala. Kunwari lang to. Kunwari lang, huwag ka talagang maniwala. Tapos, mga kababayan, ano ang implikasyon nito sa kasalukuyan? Remember, ang sinasabi nila 2010, 2012, okay? Sorry, my bad. 2012. O kahit mas mababa pa doon, basta 2012. Ano ba si Pangulong Bongbong Marcos dati? Then the senator, right? Tama? Mga kababayan, ano ang magiging implikasyon niya sa ngayon? 'Di ba? Kung mapapatunayan ninyo na totoo dati, kunwari, totoo. Pero huwag kang maniwala, kunwari lang Masyado ka nagpapaniwala. Kaya ba yan? Magiging grounds ba yan for impeachment? Magiging ground ba yan, mga kababayan, para siya matanggal? Hindi. Tama? Wala. Hindi kaya. 2012 pa yan At saka bakit ngayon lang brinot up yan?
'Di ba? Di dapat nung senador pa lang si Pangulong Bongbong Marcos naalis na siya. Bakit ngayon lang? So wala yan mga kababayan. At huwag kang tanga, Moses. Magpatanggal ka ng kidney mo, hamag ka. Huwag mo namang gawin. 'Di ba? Pero subukan mo kung kaya mo. Dahil kung kaya mo lang, magpatanggal ka ng kidney mo. Year 2000, mga 1986 o 84, something like that. 'Di ba? Balik ka sa balik ka sa past. Patanggal ka ng kidney mo. Palagay mo, kung mag-a-addict ka, kaya mo pang mabuhay hanggang 2024? Ha? Dati ang kidney hindi nagre-regenerate, ha? Kailan lang nagkaroon sa Amerika pa. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, isa pa rin ang kidney niyan. Sa tingin mo, mag-a-addict? Isipin mo to, kung addict siya, tinamaan siya ng COVID ilang beses? Napakaraming beses. 'Di ba? Tingin mo tatagal pa si Pangulong Bongbong Marcos? 'Di ba buhay na buhay? Huwag kang tanga. Isipin mo, isa lang ang kidney ng tao. Tandaan mo 'yan. Magpatanggal ka muna ng kidney mo, subukan mo kung ano ang epekto. Tingnan ko kung hindi ka manghina. Hindi totoo, Moses. Dinadaan ko lang sa biro pero totoo. Subukan mo mag-research. Ano ang magiging disadvantage kung wala kang kidney? Kung isa lang ang kidney mo. Remember 80s, nagpatanggal ng kidney etong si Pangulong Bongbong Marcos. Binigay niya sa tatay niya. So if you take drugs or if he take drugs or if he taking drugs, do you think makakaabot pa siya ngayon? Magiging pangulo pa? Ha? Tanong ko lang. Tanong ko lang. 'Di ba? Tanong ko lang sa inyo 'yan. Sana sana maisip ninyo 'yan. Huwag po kayo magpakatanga. Sabi ni Max Ilarde, Boss GP, baka naka-fentanyl din yan. Hindi, mga kababayan, yung mga tanong na ganyan, sila po ay nangangailangan ng sagot. Huwag po nating bastusin. Although, ginagawa kong biro, pero di ko naman po sila binabastos. Yung tanga na sinasabi ko, yan po ay, lang yan, tawag dito, expression ko lang yan. Huwag nyo na akong gayahin. Hindi, gusto kasi nilang malinawan eh. Di ba? Diba? Iyan, pinapaliwanag ko na maigi sa inyo. Maghanap po kayo ng tao na may kidney kung ilang taon po ang itinagal. Nagpatanggal ng isang kidney, ilang taon ang itinagal. Hindi aabot yan ng 60 plus. Biruin nyo mga kababayan kung 1980s, let's say for example 84 na lang. Tapos ngayon ay 2024, so 40 years old. 40 years, nakatagal pa? Hindi natatagal ng 40 years yun pag isa lang ang ang kidney. Unless mga kababayan, nung panahon na yun, nag-generate na kaagad yung kidney niya. Wala pa nun, wala pang regeneration of kidney. Kailan lang yan? 'Di ba? Sabi ni Zen Malenan, Moses, use your brain. Not your brain down there. Sabi ni Alan Arcenas, manood si Moses ng KMJS. Hindi raw siya nanonood nun kasi lumang tao daw siya. Diba? Sabi ni Janet, hindi ako nagsabi nito Sabi ni Janet, Punsalan, to be a kidney donor, if you use drugs, your donation is not going to be viable. Hindi, siguro, sabi kasi nila right after daw na makapag-donate saka daw nag-addict. Yan po ang sinasabi nila mas loko-loko kayo. Pag sinabi nyo na addict ang Pangulo, right after niya mag-donate, hindi talaga tatagal. O sabihin natin, before ng donation, or right after the donation, lahat yun mga kababayan. Pag before, di ba? Pag before, hindi talaga magiging viable. Pag after naman, hindi tatagal ang buhay. Di ba?
Sabi ni Mark Anthony Panabong, ibang ulo ginagamit. O, tuloy natin to. Mga walang iya kayo. Pinagkakaisa nyo si Moses. Ganyan ang maganda, mga kababayan. Huwag natin sipain. Kasi maganda naman yung tanong niya eh. Diba? Hindi naman siya nagbumura. Sabi ni Magpantay, ano ba yan? Hindi matitigil yan kung walang sasagot. Diba? Kaya nga tayo nandito eh. They should at least display their wits and their grits, no? In responding to calamities such as what happened in Davao City. Saka, nung bumabagyo, saka bumabahan, nandun tayo. Aha. Nandun po tayo sa mga LGU, nandun po tayo sa mga lugar natin. At wala rin naman po tayong sinisi. Ang ginawa po natin, humingi po tayo ng tulong, humingi po tayo ng yung mga agencies na kailangan pong kausapin. And sabi ni Annabelle, hindi ka nagmumura, wala naman alam. Grabe kayo kay Moses ha. Unang tao yan. Si Moses nga eh. Di ba? Kayo talaga oh. Masyado kayo. Sabi naman ni Tessie Desakutan, kung may kokak, ang nanglait ay Greenlands. I would like to commend the President Bongbong Marcos, kasi itong 2 taon niya, ang dami po niyang inaayos na pagkukulang nung nakaraang administrasyon. So, at least unti-unti, at least may mga constraints sa pondo, pero solusyon pa rin solution-based. Hindi puro reklamo, hindi puro problema yung nakikita, naghahanap talaga ng solusyon. Thank you. Naging Moses ka tuloy. Yung issue ko kasi doon sa flood. Ito na control mga project, kababayan. doon sa- Mabanat na yung mga congressmen. Ito, diretsahan to magsalita, mga young guns. Diba? Sayang, di ko may pakita sa inyo kasi pag nilagay ko sa screen, walang sound eh. Hindi ko marinig dito eh. Sa Davao. Parang hindi naman po yata tama na sisihin mo yung national government sa pagbaha doon sa Davao City. Okay. Tignan ho natin. Magkakaroon lang po tayo ng brief history. Eto na, Moses. Moses, brief history daw. Naintindihan mo naman siguro yon, brief history. Unang tao, kaya na pag-iwanan. History. Back to basic tayo, ha? Ilang taon po ba sa panunungkulan ang pamilya Duterte sa Davao City? Kung hindi pa ako nagkakamali, 33 years. Oh, 33 years daw mga kababayan. Yung mga Duterte, sabi ko noon, 4 na dekada, kulang pala. 33 years lang, o more than 3 decades. Pero puta, napakatagal nun ha. At ang alam ko po, ang Davao City, isa sa may pinakamalaking IRA or the Internal Revenue Allotment or ngayon po yung tinatawag na National Tax Allotment. Doon pa lang po sa budget na yon, pwede po nila pondohan yung flood control National Tax Allotment. Doon pala pasok yung 51 billion. Ngayon ay alam ko na National Tax Allotment. project. At bakit mo isisisi sa kasalukuyang administrasyon? Ito po, lumabas na po ito January Boom sa of this pool. year. Galing po mismo kay Yusek Katrina Cabral ng DPWH. Ang pondo po ng distrito ni Congressman Polong Duterte last Congress ay umabot po ng 51 billion. Agoy! 51 billion! Palagay ko, sunod yan mga kababayan, iimbestigahan na rin yung 51 billion. Marami nang lumalabas eh. Kasi I still remember when we were in Congress, tinanong namin itong si Franz Castro, kailan nyo po, may balak ba kayo na imbestigahan ang 51 billion ni Polong? Sabi, we are going to gather more evidence before na magkaroon ng hearing. Palagay ko ito, may mga nagsasalita na at yung Cabral na sinasabi niya, kung hindi ako nagkakamali, ito ay from Davao de Oro. Kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong mga kababayan, paktay ka dyan. Ngayon ang Boom sa tanong, pool. saan po ba napunta doon? Parte po ba noon ay napunta sa flood control project? Yun naman po yung tanong ko sa kanila. 51 billion, imagine, with that huge amount
of public funds, bakit hindi po na-address yung baha sa Davao? So nasaan po? Anong proyekto ang napapuntahan po ng sinabing napakalaking pera or pondo ng bayan? So I guess bago po tayo magturo, dapat tinignan muna nila, no? Kung ano ang kanilang ginawa para ma-address at ma-resolbahan ang issue pong ito. Okay. Aray ko po. Hoy! Ano na? Maghanap pa kayo ngayon! Flood control pa more! Budget pa more! Ha? 51 billion hindi nyo na-address. Yang pagbaha sa Davao, tapos isisisi nyo sa kasalukuyang gobyerno. Parang ang gusto ata nila mangyari ganito mga ka-GP. Ito naisip ko lang Tuwing uupo sila, laging proposal nila, oy, bigyan nyo nga kami ng allotment budget dito para sa aming flood control. Tapos pag natapos na yung taon, tapos sasabihin na naman nila, ay hindi pa namin natapos yung flood control project namin. Pwede nyo pa ulit, bigyan nyo nga ulit kami ng allotment budget para dito, para matapos na. Tapos dumating na naman ang another taon. Lumipas na ang 6 na taon. Hindi pa rin pasok. Hindi pa rin tapos ang flood control ng Davao. Kulang pa rin. Next election, mga kababayan, pag nakaupo ulit sa pwesto, yan na naman ang sasabihin. Bigyan nyo nga ulit kami ng allotment budget para sa flood control. Bumabaha pa kasi hindi pa tapos. 51 billion hindi matapos-tapos. Ilang billion ba ang kailangan ninyo? 100 billion din? Kagaya kay Sara? Sabi ni Sara, bigyan niyo ako ng 100 billion. Tatapusin ko lahat ng problema sa Department of Education. Parang si Duterte, bigyan niyo ako ng 6 na buwan. Tatapusin ko lahat ng problema sa droga. Natapos ang 33 years. Why problema pa rin sa Davao ang droga? Totoo yun. Hanggang ngayon problema nila yung droga. Sabi ni Ron Oscares, budget pala para ibulsa. Diba? Talagang sampal sa pagmumukha nyo ang sinasabi ng mga young guns na ito. Biruin nyo yun, mga kababayan, napakalaki. Diba? Tapos, biruin nyo yung gwardiya lamang niya, 433 in total. Tinanggalan, nagngangaw-ngaw. Tapos, 500 million ang ginagastos buwan-buwan sa mga security lang niya. Tama, Lars 21 gitarista, pati yung jet ski. Pinagluloko lang pala tayo nung matapos na yung eleksyon, nung nanalo, no, pinapaniwalaan nyo yun. Siyempre, eleksyon. Sabi nyo, hayop na digong. Jacinto Belen, kapatid talaga ni Sara yun. Humihingi nga si Sara ng 100 billion, tatapusin daw yung problema sa DepEd. Kaya lang mga kababayan, paano mo masusolusyonan ang problema sa DepEd? Isipin mo, nanghingi ka ng confidential funds para sa DepEd, para malaman mo, sabi mo, ang dahilan para makita ko kung sino yung mga teacher na nag-aaya sa mga estudyante para maging NPA. Tapos ang pinaggagastusan mo ay planting of trees, libreng sakay program. Ano pa? Mga kababayan, ano pa yung isa? Feeding program. Ako hindi na ako naniniwala na doon napunta yun. Palagay ko may allotted na mga existing na mga materyales diyan sa DepEd. At kunwari, binili nila. Diba? Yun lang yun. Palagay ko, yung minihingi na pera na yan ng kalaki-laki, yan ang gagamitin sa susunod na eleksyon. At baka mamaya, yung mga yan ang ipangbabayad nila sa maisog-maisog. Diba?
Patay gutom sa bilyon. Totoo yan. Mga kababayan, yan lang ang kanilang ikinabubuhay. Magnakaw sa kaban ng bayan. Nasaan na yung mga bashers kanina? Nawala na. Bakit nawala na kayo? Natauhan na ba? Sabihin nyo natauhan na kayo, matutuwa pa kami.